Magandang umaga po sa umagang ito. Happy New Year para po sa ating mga kaibigan sa online. Bagong taon na. So, ang ating pong New Year's resolution ay kung ano po yung ating mga hindi na-accomplish noong taong 2020 ay nawa ngayong 2021 ay magiging successful tayo. So, sa umagang ito, ako po ang inyong counselor, online counselor, Dr. Nilo Flores. Ang ating pong title, Nile TV 2021. So kung nais nyo po na makatanggap ng mga payo mula sa inyong lingkod, ay mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Dodong Channel. So, sa umagang ito, ating pong pag-aralan, how to be wise or good children. Paano tayo magiging matalino, maging mabuting kabataan sa taong ito, 2021. So, ang ating pong source ay manggagaling sa Book of Proverbs. Isang matalinong nilalang, nagiging matalino siya dahil po sa mga tips na itinuro sa kanya. Ating pong pag-aralan sa umagang ito kung sino ito. So, ang ating pong teksto makikita sa Proverbs 13 verse 1. A wise son heareth his father. Ang matalinong bata ay nakikinig sa kanyang ama. Tayo po muna ay manalangin, para bigyan po tayo ng Diyos ng wisdom, how to be wise and how to be a good child, how to be a good son, how to be a good daughter sa taong ito, 2021. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Humingi po kami sa inyo ng karunungan at kaalaman. Patnubayan niyo po kami sa online counseling. Pagpalain niyo po ang mga kabataan ngayong taon, 2021. Samahan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng guidance. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po na Jesus. Amen. So, ating pong pag-aralan sa umagang ito, how to be a wise or good son or daughter sa ating mga magulang, mga kaibigan sa paaralan. So ayon po sa ating pong source, ang Proverbs 22:6, sinabi po dito, ito po yung bahagi ng magulang. Sa lahat po ng mga magulang, ito po ang payo ng ating modelo, si Solomon. Siya po ay binigyan ng di karaniwang kaalaman at karunungan. Nung siya ay tinanong ng lumikha sa kanya, kung ano ang kanyang hingin, hindi naman po siya humingi. Sabi niya, Panginoong Diyos, kailangan ko po yung wisdom and knowledge how to govern thy people, your people, how to manage. Hindi po siya humingi ng pera, hindi din po siya humingi ng salap ng kayamanan. Ang kanyang hiningi, karunungan at kaalaman. Kasi po, pag wala kang karunungan at kaalaman, mauubos din po yung iyong salapi. Kaya, noong maliit pa po siya, ito po ang ginawa sa kanya ng kanyang magulang. Sabi po ng kanyang magulang, sabi po niya dito, train up a child in the way he should go,
And when he is old, he will not depart from it. So, ang payo po niya sa mga millennial, kasi magiging magulang din po tayo pagdating ng panahon, kailangan daw po na i-train natin i-train ninyo ang inyong magiging anak, no? So, I believe ang mga magulang mula nung pagkasanggol natin ay tinuturuan tayo kung how to be a good daughter, how to be a good son. So, lahat ginawa nila. At para daw paglaki natin ay hindi natin kalimutan. Pero mayroon pong tinatawag na problema. Outside home environment. Yung tinatawag na bad influence. Kasi po may dalawang klaseng influence na sa buhay ng bawat millennial, sa buhay ng bawat kabataan. Number one, good influence. Yung good influence, yung mga kabataan na naturuan ng mga magulang inside the home. At paglabas nila, ay dala-dala pa rin nila. Yung bad influence, yung mga magulang na hindi po nila tinuruan ng tama ang kanyang anak sa wastong pag-uugali, pero at least napalaki naman nila yung anak nila. Kaya yan po ang nagiging bad influence. So yung bad influence, mababasa po natin yan sa ating source, sa 2 Timothy chapter 3. Ito pong sinabi, sa ating kapaligiran ngayon ay yung mga reality na nangyayari ay ganito. Halamin ninyo na sa mga huling araw ay mapanganib, darating ang mapanganib na mga panahon. Ang mga tao ay mapagmahal sa kanilang mga sarili, sakim, mayabang, pamumusong, hindi masunurin sa magulang, hindi marunong magpasalamat, at saka hindi banal. Tapos walang pagmamahal, palaaway, palabintang, at saka kanilang dinidespise yung mga mabuti, no? Mga traidor, mga matataas ang mga isip, mamahalin, lalong minamahal ang kalayawan, higit sa pagmamahal sa Diyos. So, yun po yung mga bad influence. So, balik tayo sa ating topic. Kung gusto mong manatili na magiging mabuting millennial o mabuting anak sa iyong magulang, sa iyong mga kaguruan, sa kapaligiran, no? Paano ka magiging mabuti? Paano ka magiging matalino? 3 tips lang po ang ituturo ng inyong mentor, ang inyong counselor sa online, ano? So, number 1, makikita natin ito sa Book of Proverbs. Balik po tayo doon sa pinakamatalinong hari sa nung unang panahon na hindi pa po tayo pinanganak. Sinabi po dito, "Hear ye children the instruction of a father, and attend to no understanding." Hear. Yung salitang hear ay mahalaga ito. So, number 1, listen to your father's wise instruction. So, makinig daw po tayo sa matalinong instruction ng ating magulang, no? So, ang sinabi po dito, makinig mga anak ko sa instruction ng iyong ama at umattend ka upang alamin mo ang kaalaman, karunungan. And then, ang sabi niya dito, I will give you good doctrine. Ang good doctrine means good teaching. Yan. Ang good teaching ay tinuturo ng magulang kung paano tamang pagsuot ng damit,
paano ang tamang pag-uugali, at saka paano magiging tamang habit. Yan pong mga good teaching ng mga magulang. At tinuturo ng mga magulang yung paggalang sa kanila, no? Tinuturo po ng mga magulang pagrespeto sa kapwa. Paano magiging gentleman, paano magiging mabuting anak, hindi lamang sa kanila kundi sa ibang tao. Forsake ye not my law. Sabi niya, wag mong kalimutan ang kanyang mga batas, yung kanyang rules sa loob ng tahanan. Kasi po, ito ang kanyang sinabi, for I was my father's son. Kasi nagiging anak din po ako ng aking ama. Tender and only beloved in the sight of my mother. Sabi niya, naging mabuti ako at minahal ako ng aking ina. Bakit po? Kasi po, nung bata pa po siya, kung ano pong tinuturo ng kanyang ama, ay kanyang ina-apply. Okay? He taught me also and said unto me, let thine heart retain in my words. Sabi niya, tinuruan po niya ako. Sabi ni Solomon, tinuruan siya ni David, no? Sabi niya dito, tinuruan niya ako at sinabi niya sa akin na nawa manatili ang mga salita ng aking amang si David sa aking puso. So, ang tanong, ang mga tinuturo po ba ng ating magulang sa atin, ang ating tatay, ang ating nanay, nandyan pa po ba sa puso natin? Baka nakalimutan na natin. Ano? Baka ang nakita na lang natin yung kung paano tayo sinaktan, paano tayo gindisiplina, baka yun na lang hindi natin na kalimutan. Pero yung mga mabuting akala po natin, masama yung magulang natin pag pinapalo tayo. Hindi rin po natin sila masisi kasi yung alam nila, yun lang. Ngayon, kung ano yung hindi mali sa pakiramdam mo, na ginagawa sa iyo nung maliit ka pa, huwag mo nang gawin sa magiging anak mo. So basta po, ang sabi po ni Solomon ay get wisdom. Sabi niya, kunin mo yung kalaman. Yung kalaman, may dalawang klaseng kalaman. Mayroon tinatawag na heavenly wisdom at mayroon din pong tinatawag na worldly wisdom. Ano po bang wisdom? Dapat malaman natin to. Ang wisdom, hindi po ito pagalingan ng English. Ang wisdom means is the application of knowledge. So, kahit hindi ka marunong mag-English, kahit hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo, kahit elementary ka lang o kahit high school ka lang, basta ina-apply mo yung tinuturo sa iyo ng magulang mo, may wisdom ka. Iba rin po yung wisdom tooth. Okay po? So, yung wisdom na tinutukoy natin dito, yung tinuturo ng ating Ama na galing sa Diyos. Yan. So, get wisdom and then get understanding. Yung understanding, knowledge. Yung wisdom, yung ina-apply mo yung knowledge. Yung understanding or your knowledge, makukuha mo yan sa environment, makukuha mo yan sa loob ng tahanan, makukuha mo yan sa mga counselor. Ayan, katulad ko, ay meron na po tayong, nagpipray ako, magkaroon po tayo ng online counseling. Ayun. So, sayang naman yung wisdom na ibinigay sa akin ng Diyos na di ko ipagbahagi, no? So, forget it not. So, wag mo daw kalimutan. Neither decline from the words of my mouth. So, dapat, wag mong baliwalain, no? Sabi ni Solomon sa kanyang mga tagapakinig, ang kanyang mga followers, forsake her not. Huwag mong kalimutan yung wisdom at saka knowledge na itinuro ng iyong mga magulang. Kasi po, wala pong makakatalo sa pagdating sa teacher. Number one teacher natin ang ating mga magulang. Yung tatay ko, no read no write, si Alfredo Flores Senior, alias Kambang, no? So, yun lang ang tatay ko, pero sa huling yugto ng buhay niya, napasaya ko siya. At saka, bago po siya namatay, tuwang-tuwa siya kay ako ay nagiging successful, nakatapos sa pag-aaral, at saka nakatapos ako sa
education at nakatapos sa working student lang, ano? At nakatapos din po sa nagtis, nag-aral ako ng mabuti, nakinig ako sa payo ng aking mga magulang, payo ng aking mga kaibigan. Alam nyo, makaka-influence sa atin yung good mga kaibigan. Wala akong baon sa school, gusto nyo mamalaman ng buhay ko? Kahit leche lang. Nung nag-aral ako sa kolehiyo, 150 ng aking baon, isang linggo yan, doon ko pa kukunin yung bigas at saka pamasahe. So kung minsan para maibsan yung aking pamasahe, hinahatid ako ng kuya ko, si Alfredo Flores Jr. Pinapasakay ako sa kanyang Skylab, motor, para mahatid doon sa school. So para makatipid, makakasya yung pera ko, kasi dahil sa good influence, sabi ng barkada ko, mag-aral ka. Kasi pag makapagtapos ka, malayong marating mo. Nakinig naman ako doon. So, good influence doon. Ang sabi niya, pag makapagtapos ka. Pero alam nyo, habang ako'y nasa college, nag-aaral po ako, bibili ako ng 5 tuyo, dry fish. So, 5 araw yan. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, paano? Parang hindi ka maniwala, no? Pero, totoo ito. So, sa umaga, isang tuyo, piprituin ko. Hatiin ko sa tatlo. Yung sa ulo, sa buntot, at saka sa gitna. Sa umaga, ang ulam ko, ulo lang. Tapos kanin isang plato. Pag tanghali, yung buntot. Ayan. Pagka gabi, yung gitna para masarap. Saw-saw ko lang sa suka. Yun lang. Nakaka-survive. Nakatapos. Pag tipid-tipid, wala akong merienda. Pag may mga project, may mga kaibigan ako na tumutulong sa akin at tinutulungan ko rin sila. Tutulungan ko sila gumawa ng project, so sila ang bahala sa merienda ko. So, yan, good influence yan. Pero yung bad influence, yung mga kabataan na hindi nakikinig sa magulang at hindi mapasalamatin, walang galang, yun ang mga bad influence. So, dapat, pag tayo pong magbarkada ay pipiliin natin yung mga good na mga kaibigan. Iwasan natin yung mga kaibigan na makapapahamak sa atin. So, yan ang number 1. Listen to your father's wise instruction. Number 2, Proverbs 4:4. Ito po tayo, no, sa Proverbs 4:4. Sabi sa 4, He taught me also and said unto me, let thine heart retain my words. So, number 2, apply the advice of your father's wise instruction. I-apply daw natin ang payo ng matalinong instruction ng ating mga magulang. So, kung wala kang magulang, ay humanap ka ng mga matured na lalaki na magpayo sa iyo, yung turing sa iyo ay parang anak, no? So, apply the advice of your father's wise instruction. Ano po ba yung advice niya? Apply, dapat i-apply. Hindi lamang yung makinig ka, hindi lamang na makinig tayo, kundi i-apply natin. Ano ba ibig sabihin ng i-apply? Dapat, isinasabuhay natin yung kanilang mga advice. Number 1, sabi niya, get wisdom. So, dapat, kunin natin yung wisdom. Alam niyo po ba, ang pinakamagandang ipamana sa anak yung wisdom. Kasi po, pag may wisdom ka, kahit mahirap ka, time will come, darating ang panahon, aasenso ka. Pag ikaw ay pinagbigyan ng Diyos ng pagkakataon, yayaman ka pa. So, get wisdom. Kasi po, pag may wisdom ka, pwede ka magkaroon ng kayamanan katulad kay Solomon. Pag may wisdom ka. Kasi wisdom means the right application of knowledge. Tamang pag-apply ng kaalaman. So,
That is wisdom. Pangalawa, don't forget. Huwag mo siyang kalimutan. Kahit saan ka mapunta. Kahit punta ka ng ibang bansa, dapat dala-dala mo yon. Hindi dapat yung kultura ng ibang bansa yung i-apply mo. Dapat yung itinuro sa iyo ng magulang mo. Kung anong klaseng family mayroon ka, don't forget your family. Family identity, no? Huwag nating baliwalain ang ating family because family is given by God. So, binigay ng Diyos yan. Kung ano yung family mo, kung ano man yung magulang mo, huwag mo silang ikahiya. Kahit saan ka man paroroon, dapat dala-dala mo yan. Huwag mong kalimutan. So, ako, marami na akong lugar na puntahan, pero never ko kinalimutan ang payo ng tatay ko. Ang payo ng nanay ko. Ano ba ang payo ng tatay ko? Sabi niya, huwag mong ipapahiya ang ating family name. Ang Flores family name. Alam niyo po ba, mahalaga ang ating dignidad, ating pagkatao. Basahin natin sa Proverbs, sabi po dito, sa Proverbs, makikita natin dito na mahalaga ang dignidad, no? Kahit wala nakakakita sa iyo, ay ginagawa mo yung payo ng magulang mo. Sabi dito sa Proverbs 10 verse 1, the Proverbs of Solomon. Pag sinabi mong Proverbs, masyal, means comparison. A wise son maketh a glad father. Ang matalino daw na anak ay nagiging mapasaya mong yung ama, ang yung ina, no? So, malaga po ito. So, ito yung dapat natin i-apply. Ibig sabihin, kung wala na tayong magulang, kahit saan ka man paroroon, maraming natutuwa sa iyo. Yun po ang ibig sabihin nito. Kahit hindi mo sariling magulang, ay natutuwa. Bakit? Masipag ka, malinis ka, mayroong nagturo sa iyo kung paano magiging malinis, paano magiging masipag. Okay? So ako, bilib na bilib ako sa pamangkin ko na yun na si Rochelle Covington. Kahit Rochelle Del Rosario Flores Covington. Alam ko, nung nag-aaral siya, wala siyang baon kung minsan. Pero sabi ko sa kanya, mag-aaral ka lang mabuti, sumunod ka lang, time will come, kahit saan ka man paroroon, kasama mo yung wisdom na ibibigay sa iyo ng Diyos. Ayun, nasa Massachusetts, USA na ho siya. Salamat, no? At least kahit papano, nawala na yung kapatid ko, ay nagiging kabahagi kami sa maiksing panahon na bilang pangalawang magulang niya. So, wag mong kalimutan ang payo ng iyong magulang. Kahit saan ka man paroroon. Kahit ang magulang mo ay walang pinag-aralan o hindi nakapagtapos, kahit labandira o mambubukid o farmer o manlilimos o magtitinda ng mga gulay, do not forget the wisdom given to you by your parents. Kasi po, someday magiging parent ka rin. So, yun po. Number 3 na tayo. Number 1, listen to your father's wise instruction. Number 2, apply the advice of your father's wise instruction. Number 3, ano kaya number 3? Number 3, pinakamahalaga sa lahat. Number 3 ay chapter 4 ng Proverbs, verse 10. Sabi po dito sa verse 10, Hear, O my son, and receive my sayings, and the years of thy life shall be many. Alam niyo po, makinig ka, aking anak. Tanggapin mo kung ano ang aking sinasabi. At ang iyong mga taon, haba ang iyong buhay. So number 3, obey to your father's wise instruction. Sundin natin kung ano yung instruction ng ating ama, kung ano yung instruction ng ating magulang, kung ano yung payo ng ating counselor.
So, if you have a problem, if you have broken-hearted, you can ask counseling from me. You can PM me privately, and I will guide you, and I will give you good advice. And then ang pag-apply, it's up to you. I will advise you negative and positive, no? Ipapaliwanag ko sa iyo yung negative at saka yung positive. Kasi ang good advisor, hindi po siya ang magpilit sa iyo kung anong gagawin mo, kundi ibibigay niya yung dalawang option. Number one, pag ito ang ginawa mo, negative yung resulta. Pag ito naman ang ginawa mo, positive ang resulta. Yun po trabaho ng counselor. So, obey to your father's wise instruction. So, ako, sinunod ko yung tatay ko, sinunod ko yung nanay ko. Sa ngayon, araw-araw, pag ako'y malungkot, maalala ko yung nanay ko. No? Maalala ko yung nanay ko. Kaya, tumutulo lang yung luha ko. Pero hindi ko makalimutan ang nanay ko hanggang ngayon at saka yung tatay ko. Yung nanay ko, no read, no write, maliit pa po sila. Matay na po yun. Namatay na yung magulang nila. Kaya yung nanay ko hindi nakapag-aral. Nagbabantay na lang ng kalabaw. Pag nung 15 years old na siya, nag-asawa na ho siya. Yung tatay ko hindi rin nakapag-aral. No? Kasi siyam silang nanay. No? Ilan silang magkapatid? 24. Siyam silang nanay. Kaya yung tatay ko hindi nakapag-aral. Pero dahil masipag siya, giik ng palay o magbayo, kaya magsibak ng mga kahoy, kaya nagustuhan siya ng lola ko, yung mama ni nanay ko. So, alam nyo, mga millennial, mga kabataan, sumunod tayo sa ating mga magulang. Alam mo, napakahirap ngayon pasundin ng mga kabataan kapag na-influence sila ng masama dahil kinakahiya nila yung magulang nila, no? Pero dapat wag nating kaya. Kung sino man sila, we need to be thankful. Magpasalamat tayo dahil sa kanila nagiging tao tayo. Kasi pagdating ng panahon, pag nagkaasawa ka, may mga anak ka, tatanda ka rin. So, dapat daw sumunod. And then sabi niya, I have taught thee in the way of wisdom, I have led thee in right paths. Tinuruan kita sa daan na iyong tatahakin, ginabayan kita sa tamang mga landas, tamang daan. Yan ang sinabi ni Solomon. At tapos sinabi niya sa 12, when thou goest, kapag ikaw ay humayo, thy step shall not be threatened. Ang iyong mga hakbang ay hindi matitipilok. Imagine mo yan, hindi ka mababagsak, kung mababagsak ka man, bangon lang, huwag magsumuko. Wala naman perfectong buhay, ba? Kaya, and when thou runnest, kahit ikaw tumakbo, thou shalt not stumble. Hindi ka mabubuwal, hindi ka mababagsak. Kung ang foundation mo ay tama sa loob ng tahanan. Kaya, take fast, kunin mo ng mabilis, hold of instruction. Dapat, hawakan mo yung instruction. Let her not go. Huwag mo siyang pakawalan. Keep her. Ingatan mo po siya. For she is thy life. Ang wisdom, buhay mo yan. Kahit saan ka man, paroroon. So, ang ating konklusyon, makikita sa Proverbs 3, 1 up to 8. Sabi dito, my son, forget not my law. Ang ating konklusyon, samahan mo siya ng pagtitiwala sa Panginoon buong puso mo. Kasi po, kahit sino ka man, naniwala ka naman siguro na ang Diyos ang lumikha sa atin sa pamagitan po ng ating magulang. Trust in the Lord with all your heart. So, sabi po dito, but let thine heart keep
my commandments. Hayaan mo ang iyong puso, ingatan ang mga utos. Upang ang iyong buhay haba. Verse 2, 3:2. For length of days and long life and peace shall the added to you. Imagine mo ang mahabang buhay, kapayapaan, idadagdag sa iyo. Mahabang buhay, habang yung buhay, kapayapaan, dadagdag sa iyo. Let not mercy and truth forsake thee. Huwag mong kalimutan ang habag at huwag mong kalimutan ang katotohanan. Bind them about thy neck. Itali mo sa iyong mga liig. Write them upon the table of thine heart. Ibig sabihin, isulat mo, iukit mo sa puso ng iyong, sa lamisa ng iyong puso. So shalt thou find favor upang makahanap ka ng pabor at tamang unawa sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Ibig sabihin, right relationship to God. Kaya cross yan eh. Right relationship to God, right relationship to word people. Kaya, kahit saan ka paroon, marami nagkakagusto sa'yo. Kahit hindi ka gwapo, kahit hindi ka gwapa, basta alam mo ang mga tips, no? 3 yan, di ba? Ulitin natin. How to be a wise and good child, son or daughter. Number 1, listen to your father's wise instruction. Number 2, apply the advice of your father's wise instruction. And number 3, obey to your father's wise instruction. So dapat, wag mong kalimutan itong 3, no? Mahalaga po yan. Yun lang palagi yung dala-dala ko. Kahit saan ako paroroon. Tapos sabi niya, trust in the Lord. Samahan mo ng Panginoon. Kasi, ang Panginoon ang may control. Hindi po, kahit magaling tayo at matalino, pag wala tayong Panginoon, wala tayong magagawa. Trust in the Lord with all thine heart. Dapat magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. And lean not unto thine own understanding. Huwag kang magdepende lamang sa sarili mong understanding, no? Sa lahat mong mga pamumuhay, kilalan mo siya. In all thy ways, acknowledge Him. Upang kanyang gabayan ka sa iyong mga landas. Wow! Be not wise in thy own eyes. Huwag kang maging pantas sa iyong paningin. Matakot ka sa Panginoon at lumayo ka sa mga masasama. Yun po yung mga bad influence, layuan natin. So, upang maging mabuti sa iyong mga pusod at magiging utak sa iyong mga buto-buto. Igalang mo ang Panginoon. Ayan. So, maraming salamat po. Nawa makatulong ito sa mga teenager, mga millennial, meron man dyan mga adults na ang puso ay millennial pa. Happy New Year po sa inyong lahat. Ano? Nais ko lang pong batiin ang mga kaibigan ko, Pastor Ripalo, si Joy Aringa. So, thank you for watching. Jerwin Feliciano Garcia, thank you for watching. May mabait, masipag, at saka malalahanin kong pamangkin. At maganda, siyempre. Si Rochelle Flores del Rosario Covington. Okay? And then si Albert Paulino. Salamat sa mga sumusubaybay. At salamat din po sa mga manunood pa offline, no? So, pwede po bang makalambing? Kung pwede po ay paki-subscribe lang po ang ating YouTube channel, Dodong Channel. So, pag makasubscribe po kayo, hindi ba kayo makatulong ng financial prayer, no? Pero kung gusto nyo ako, tutulong ako sa inyo ng payo, time will come, maraming matulungan din kayo ng mga teenager, mapayuan ninyo pag ako ay mamamatay na. Hindi pa naman ngayon. Pero, siyempre, nagpipray tayo sa ating tagapaglikha
magiging ibahagi natin sa iba yung karunungan na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa muli, ako po si Dr. Nilo Flores, ang inyong tagapayo online. Okay? Ang aking palayaw, makikita nyo sa ating Nile TV 2021. Yan po ang ating channel sa tungkol sa online counseling. So, maraming salamat po. Siguro, kung may mga katanungan kayo, pwede po kayo mag-type ng private para kayo ay mabigyan ng payo. So, tayo po ay manalangin dahil nagsimula po tayo sa panalangin, mag-i-end din po tayo sa panalangin. Okay po? Tayo po ay mag-pray. Pikit natin ang ating mga mata. Paki-subscribe po at saka paki-like, and then kung nais nyong i-share ito sa inyong mga kaibigan, mas maganda, no? So tayo po ay manalangin, no? Mag-pray tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihang Ama, maraming salamat po sa online counseling na ito. Salamat sa wisdom na ipinagkaloob niyo po sa amin sa pamagitan po ni Haring Solomon, ang pinakamatalinong nilalang sa balat ng lupa. Ang kalaman po niya ay nanggaling sa inyo. Nung siya po ay tinanong mo kung ano ang kanyang hingin, hindi naman po siya humingi, kusa lang po ninyong tinanong siya. Ang sabi po niya, wisdom and knowledge ang kanyang hiningi. Dahil po sa wisdom and knowledge na kanyang hiningi, ay sinabi niyo pa po, pabayin mo ang kanyang buhay at payayamanin mo siya. Maraming salamat sa mga nakikinig. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, pagpalain niyo po sila ngayong taong 2021. How to be a good son, how to be a good daughter, how to be wise and good children. In front of you, and in front of the people, and most especially, in front of you, O God. Maraming salamat po. Binabalik po namin sa inyo ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay. God bless po. Honey, thank you for snack. Si Honey ni siya, yung aking anak. Pinadalalan pa ko ng merienda. Salamat sa Diyos. Si Honey, 9-year-old pa lang. So, salamat. Siya po ay inaalagaan natin, mapalaki, maging mabuting anak, para pagdating ng panahon, magiging mabuting ina. Okay po? Happy New Year po sa ating lahat. Merienda tayo.